Ito mga kapatid mula kay John Reps, 'yan. Ang China daw ay may paalala 'no sa sanib puwersang air patrol ng Pilipinas at Australia, 'no. At ito PBBM hindi isusuko, ito follow up lang 'to do'n sa isang reaction video natin mga tol, doon sa matapang na pinahayag ni PBBM. So panoorin natin 'to mga tol, pero bago 'yan siyempre hinihikayat kita, 'wag mong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction con commentary, no? Pagdating mga tol sa pinag-uusapan nating soberanya ng Pilipinas. Kung ikaw ay isang Pilipino at nakasuporta ka sa ating gobyerno sa pagtatanggol no sa ating soberanya mga tol. Huwag mo kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nababahala si Pangulong Marcos Jr. sa presensya ng mga warship ng China sa West Philippine Sea. Kasi kung tutuusin mga tol, 'di ba? O ikaw ay presidente, ayaw mo talaga eh. Ayaw mo talaga magkaroon ng mga kaguluhan. So yung presensya nito mga warships ng China, syempre mababahala ka talaga eh kasi hindi mo alam kung ano takbo ng mga isip nila eh, 'di ba? Pero ikaw, hindi mo isusuko yung bansa natin, 'di ba? Hindi mo isusuko, hindi mo papayagan na ipamigay. So ikaw ay ibibuhos mo na lang din ang tapang mo, 'di ba? Pero iginiit ng Pangulo na kahit ano pang gawing panghaharas ng China ay hindi titigil at hindi isusuko ng Pilipinas ang West Philippine Sea na pilit inaangkin ng China. Tama. Magkakaroon din ng joint air patrol ang Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea na bigla namang ikinabahala ng China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Yung mga pagsasalita ng China ng ganyan, sinasay ko na lang nila tayo mga tol eh. Lalong-lalo na ang mga Pilipino kasi syempre alam nila mga tol ang Pilipinas, demokrasya yan. No, uutuin nila yung mga Pilipino, gagamit sila ng mga influencer, gagamit sila ng mga vlogger para hikayatin yung isip ng mga Pilipino at kontrahin ang ginagawa ng gobyerno. Kasi alam nila mga tol, dito sa Pilipinas may boses ang mga tao. Unlike dun sa kanila, bawal kasi magsalita mga tao dun ng labag sa gobyerno nila eh. Alam nila dito pwede. Kaya ang ginagawa nila mga tol, humahanap sila ng mga influencer nila, humahanap sila ng mga tao nila na magsasalita ng masama laban sa gobyerno natin, tapos ibibida yung China. Yung mga pro-China nga kung tawagin mga tol, para maging hati ang opinyon ng mga Pilipino at syempre lahat yon tututol sa kung ano man ang pinaplano at ano man ang ginagawa ng ating gobyerno. At alam nila mga tol, alam ng China na malakas ang puwersa ng mga Pilipino kapag nagsama-sama mga kapatid, 'di ba? Kaya nga nila magpatanggal ng kaya nga ng mga Pilipino magpaalis ng presidente, 'di ba? So 'yun ang ginagamit nilang sandata ngayon mga tol. Kaya ngayon lagpas sila ng labas ng ganyan, babala sila ng babala ng mga ganyan. Pero dapat ikaw bilang isang Pilipino, paninindigan mo talaga na dapat etong ating soberanya sa Pilipinas yan at kahit na ano pang gawin ng China, hindi natin yan ipapamigay. Nababahala si Pangulong Marcos Jr. sa presensya ng mga warship ng China sa West Philippine Sea at maging sa interference sa electronic communication ng Philippine Navy. Sa isang ambush interview ng mga media sa Pangulo, sinabi nitong dati ay mga barko lamang ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang nakakalat sa West Philippine Sea. Pero ngayon ay mayroon na laging presensya ng kanilang Navy warship. Nagbabagoan niya ang sitwasyon, subalit hindi magpapatinag ang gobyerno at sa halip ay patuloy pa rin gagawin ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Tiniyak ng presidente na patuloy pa ring idedepensa ng gobyerno ang maritime territory ng Pilipinas, gayon din ang patuloy na pagsuporta sa mga mangingisdang namamalakaya sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At yan ang dapat sinusuportahan nating lahat mga tol bilang mga Pilipino. Kaya tingnan nyo yung China mga tol, gawa sila ng gawa ng peking balita sa mga mamamayan nila. 'Di ba? Lagi nilang binabaliktad ang kwento, lagi silang nagbabalita ng kabaliktaran doon sa mga mamamayan nila para mapagkaisa nila. Kasi alam nila mga tol, isa yang malalim na pundasyon sa isang matatag na bansa, yung pagkakaisa ng mga Pilipino mga tol. Kaya nga minsan sa mga politika nanghihimasok din sila, 'di ba? Para mapabagsak yung gusto nila mga tol. Pero tayo mga tol, kung mga Pilipino, lahat ng mga Pilipino, kahit na ano pang mga kulay na sinusuportahan nyo, pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, pare-pareho tayo ng paninindigan.
na kailangan suportahan natin ng ating mga otoridad, mga tol, ay wala talaga silang magagawa. Kahit paanya patuloy ang ginagawang panghaharang ng mga barko ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na gagawin ang pagbabantay upang matulungan ang mga mangingisda sa kanilang paghahanap buhay. Yeah, it's worrisome because there are two elements to that. One is that it's the dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw dun sa area natin. Ngayon, may Navy na, sumama pa mga fishing boat. So, nagbabago ang sitwasyon. But, well, maliwanag naman para sa atin. We just watch, of course, what everybody is doing. But really, for us, patuloy pa rin natin. We just defend our maritime territory. We continue to support all of our fishermen, our fisher folk who make their living from these fishing grounds. At patuloy naman natin tutulungan sila. At despite whatever else happens, kung may binablock tayo, kung ano, pinasyado, patuloy pa rin ang ating gagawin. Dahil yan naman ang trabaho natin. Trabaho natin, tulungan natin yung mga fishers na matagal na, ilang henerasyon na doon nangingisda. So that's essentially the issue there. So that's the basic principle there, is that the fishers must be allowed to fish in their traditional fishing grounds, which belong in the maritime territory of the Philippines. At sa pagharap naman ni Pangulong Marcos sa Australian Parliament, muli nitong iginiit na hindi niya isusuko ang teritoryo ng Pilipinas sa sinumang bansa. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Diba? Ang sarap pakinggan yan, mga tol, diba? Sa isang leader na inaasahan natin, mga tol. Kasi wala naman tayo bang aasahan, mga tol, kundi yung leader natin, di ba? Kasi siya yung namumuno ngayon sa ating Pilipinas, ang bansa, mga tol. Pero kung ang leader natin, mga tol, kipit balikat sa mga ginagawa ng China, di ba? Kung ang leader natin, mga tol, di ba? Matapang na magsalita sa TV, matapang magsalita sa media, pagdating sa mga sinasabi ng China, tahimik, wala, yun. Diba? Wala din yun. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Ito ang unang We will not yield, no? pagkakataon, mga kabayan, na isang Pangulo ng Pilipinas ang magsasalita sa harap ng Australian Parliament. Dito ay nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa suporta ng Australia sa gitna ng patuloy at mapangahas na pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa Amerika, may visiting forces agreement din ang Pilipinas at Australia. Wow. Binigyang diin ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtutulungan. Pero sa kasagsagan ng talumpati ng Pangulo, inilabas ng isang senador ng Australia na si Janet Rice ang isang placard na mayroong nakasulat na Stop the Human Rights Abuses. Sinabi ni Rice na kahiyahiya raw na inimbitahan ng Australia na magsalita sa kanilang parliament si Pangulong Marcos sa gitna. Ibang presidente na ata sinasabihan nito eh. Under President Marcos Jr., corruption in the Philippines is getting worse. Wow! 2 years pa lang yan, ako po. Wow! It's getting worse. There are hundreds of political prisoners. Wow! Political prisoners pa. Di ba? And anti-terrorism laws are used as legal cover for extrajudicial killing. Wow! Na hindi nga yan nababalita sa Pilipinas eh. Ayos din to eh, no? Baka nung nakaraang administrasyon yan, yung mga ganyang balita extrajudicial na ganyan. Nung nakaraan yan. Na umano ng dumaraming kaso ng abuses sa bansa. On behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos. Hindi mo ba alam? Landslide ang botong nakuha niyan dito sa Pilipinas. So sinong maniniwala sa'yo? And the government of President Duterte before him. Sa labas naman ng parliament, nagsagawa din Balikan nga natin yung sinasabi niya. By the government
of President Marcos and the government of President Duterte before him. Sa Oh, sinabi niya, gobyerno daw ni President Marcos at gobyerno daw ni President Duterte. Taga rito ka ba? Hindi ka naman taga rito eh. 'Di ba? Buti sana kung dito ka nakatira sa Pilipinas para magsasalita ka ng ganyan eh, no? Namumuhay ka sa Australia, hindi ka naman namumuhay dito sa Pilipinas para magaganyan ka eh. 'Di ba? labas naman ng parliament, nagsagawa din ng kilos protesta ang mga Pilipino doon O ito pa, etong mga Pilipinong to, taga rito ba kayo sa Pilipinas? Ang sasarap na ng buhay nyo dyan eh. Ay nako, pero wala tayo kasi magagawa mga tol eh. Hindi lang naman kay PBBM nangyayari yan eh. Kay Duterte, kay Noynoy, kay sino pa ba? Gloria, kay Erap, kay Ramos, kay Cory, kay Marcos pa ulit. 'Di ba? Lahat ng presidente mga tol may mga ganyan, 'di ba? kung saan nakiisa din ang isa pang senador ng Australia. Mm. Inanunsyo din ni na Pangulong Marcos 'Di ba? Senador ng Australia 'yun eh. Senador ng Australia, hindi ka nakatira dito. at Australian President Albanese sa labas ng parliament ang bagong Memorandum of Understanding para sa prioridad ng ating strategic partnership, kabilang dito ang Enhanced Maritime Cooperation. Matapos ang anunsyong yan, abay kumambyo na naman ang China mga kabayan Oo. at sinabi nitong hindi daw dapat makakasama o makakaapekto sa katatagan ng rehiyon ang gagawing Joint Air Patrol ng Pilipinas at Australia. Sinabi yan ni Chinese Ministry spokesperson Mao Ning. Sunod niyan, nagsalita din si China Ministry of National Defense Sang Xiaogang tungkol sa joint patrol naman ng Amerika at Pilipinas at panghihimasok daw ng Amerika sa usapin sa West Philippine Sea. 近来，菲方拉拢域外国家，搅局南海，组织所谓联合军演、联合巡逻，并公开炒作，严重违背南海各方行为宣言精神，危害地区和平与稳定，与地区国家致力于维护南海和平稳定的努力背道而驰。需要强调的是，美方不是南海问题当事国，应恪守在南海问题上不持立场承诺，停止插手干涉、拱火滋事的恶意行为。菲方有关言论纯属混淆是非、恶意炒作。非海警船多次非法侵闯中国黄岩岛邻近海域， Naku. 中方依法采取警告驱离、航路管制等措施，现场处置合理合法、专业克制。中方对黄岩岛及其邻近海域拥有无可争辩的主权。我们敦促菲方不要一意孤行、滋扰生事。中方将继续在管辖海域开展威权执法行动，坚决维护国家主权和海洋权益。 Pinagsasabi nitong inchik na to, no? Respeto nyo muna yung sarili ninyong pirma. Respeto nyo muna yung sarili ninyong pirma. Alright, so ito actual video na lang to ng pagpunta ni PBBM dito sa dito sa Australia. Ayan. So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na panood natin mga kapatid? Pwede ka magbigay ng komento, pwede ka magbigay ng iyong saloobin at yung masasabi tungkol dito sa video to. So hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.